Nararapat ba nating kamtin ang mga sagot sa ilalim ng tanong na bumabalot sa isang inosenteng tawa, isang ngiti, isang birtud na nakatuon sa ilaw? Ngunit sa likod nito, anong mga anino ang nagkukubli sa isang tahanan? Isang batang babae, tila tanglaw ng kabataan, ngunit may lihim na bigat sa dibdib. Sa isang mundo kung saan ang social media ay entablado at ang pribadong sakit ay nagiging pampublikong palabas, silipin at tuklasin natin ang buong katotohanan kay Eman Atienza. Hindi bilang isang celebrity lamang, kundi bilang taong anak, ang kapatid, ang tagapagkwento ng sariling paglalakbay. Ano ang mga lihim na pilit itinago? Ano ang misteryong bumabalot sa biglaan niyang pagpanaw? Isang pamilyang kilala, sa publiko, sa telebisyon, sa politika. Sa loob ng tahanan, pamilya rin na may pangarap, sugat at pag-asa. Ang ama ni Eman ay si Kim Atienza, kilala sa madla bilang Kuya Kim, host at personality sa telebisyon. Ang kanyang ina naman ay si Felicia Hung Atienza, isang negosyante, educator, at dating stockbroker na nagtatag ng mga international na paaralan sa Pilipinas. Si Eman ay ang bunso sa kanilang tatlong anak, sina Jose at Eliana, ang kanyang nakatatandang mga kapatid. Ang lolo ni Eman ay si Lito Atienza, dating mayor ng Maynila, at kabilang sa kilalang angkan sa lokal na politika. Sa harap ng mahaka-haka tungkol sa pinag-ugatan ng kanilang yaman, malinaw ang pahayag ni Eman. Ang tunay na tagapagdala ng kabuhayan sa kanilang tahanan ay ang kanyang ina, katuwang ang kanyang ama na patuloy na aktibo sa larangan ng telebisyon. Sa madaling salita, may dramatikong halo ng telebisyon, negosyo at politika sa likod ng pamilyang ito. Ngunit para kay Eman, higit pa rito ang kanyang kwento, ang kanyang personal na labanan at pag-ahon. Ipinanganak si Eman noong February 8, 2006. Sa kanyang senior high school, nag-aral siya sa International School Manila. May plano siyang pumasok sa kolehiyo upang mag-aral ng fashion. Sumailalim siya sa pre-college program para sa fashion sa Parsons School of Design sa New York noong bakasyon. Ipinanganak at lumaki sa Maynila, Pilipinas, lumaki si Eman sa isang sambahayang puno ng pagkamausisa, talino at pakikiramay. Ang kanyang late teens ay ginugol niya sa pakikipagsapalaran sa ibang bansa upang palawakin ang kanyang pananaw at kalugarin ang mga bagong kapaligiran, mga malikhaing disiplina at ang pagiging independent upang makalabas sa kanyang comfort zone. Noong Pebrero 2024, lumipat siya sa Los Angeles, California, sa USA. Sa murang edad, hinasa niya na ang sarili niya sa larangan ng modeling at fashion design workshops, isang indikasyon na mayroon siyang pangitain para sa sarili niyang landas, bukod sa pamumuhay sa likod ng sikat na apelyido. Ngunit sa kabila ng mga ito, may bahagi ng kanyang kwento na hindi asparagus. Sa kanyang pahayag tungkol sa pagharap sa mga naing at anino ng nakaraan, ibinahagi niya na nung siya ay bata, madalas siyang nasa piling ng yaya habang abala ang mga magulang. May mga pagkakataon daw na siya ay minamaliit, sinasabihang stupid o tinatakot. Isa pa, sa isang panayam, sinabi niya na ang exposure niya sa social media at sa showbiz ay nagdala rin ng stress. Ayon kay Eman, since I was young, I was normalized to the idea of dying, and thoughts of death did not scare me as much as they should. Sa ganitong background, mas naintindihan na ang kanyang hinaharap na labanan, hindi lamang pang social media fame, kundi ang pagtanggap sa sarili. Sa pag-usbong ng panahon, naging bahagi si Eman ng social media bilang influencer at tagapagkwento ng sariling buhay. Siya ay bahagi ng Artist Center ng Sparkle GMA Artist Center. Nakilala rin siya sa viral na video sa TikTok kung saan ginamit ang challenge na Guess the Bill. Sa isang video ay nakita sila ng grupo ng mga kaibigan na tumatantya ng halaga ng kanilang dinner sa isang high-end na Japanese restaurant na umabot sa tinatayang 133,000 pesos. Nang bumaha ng batikos ang naturang video, nilinaw ni Eman na ito ay biro lamang at hindi sila ang nagbayad dahil si isang kaibigan ang nag-treat. Sa kanyang sariling pagsasalita, I, a teenage girl, am not responsible for the wealth disparity in the Philippines. Ngunit higit pa sa mga kontrobersya, malinaw ang isa sa kanyang misyon. Noong 2024 at 2025 ay nagsalita siya tungkol sa mental health, pagtanggap sa trauma, pagbukas sa sarili, at pagbabahagi sa iba. Sa kaniyang mga panayam, sinabi niya, "When I started doing TikTok, I realized that people actually want to hear what I have to say. It helped me realize the value and the things I can contribute to this world."
Sa makatuwid, ang kanyang karera ay hindi lamang glitz and glamour, kundi may lalim ng sariling kwento, isang batang babae na naglalakad sa harap ng kamera habang hinaharap ang sarili niyang anino. Sa likod ng ngiti at ng batang influencer ay may rumaragasang bagyo ng emosyon. Sa isang artikulo ng Tatler Asia, inilatag ni Eman ang kanyang karanasan. Nadiskubre niya na mayroon sa kanya ang complex post-traumatic stress disorder, bipolar disorder, at attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, na may borderline at paranoid features. Ginawa niya ang prosesong ito sa sarili, pagsusuri, therapy, pagharap sa sakit. Ibinahagi niya na ang nakabimbin niyang takot, ang ideya na ang pagpanaw ay normal, ay dulot ng patuloy na exposure sa social media at sa negatibong kultura ng online. Sa panayam niya, when I was reading the symptoms of each disorder and matching them to my own, I had never felt more seen, heard, and acknowledged. Masakit itong bahagi ng kanyang buhay na madalas hindi na ipapakita sa entablado, ang pagiging tao na minsan ay sugatan, nahihirapan, naghahanap ng lunas. Sa isang interview, sinabi niya, I am loving, loud, bubbly, happy, outgoing, and I am unapologetically myself. Ngunit sa likod ng bubbly, nakatago rin ang isang pakikibaka. Mula sa wagi ng kanyang yaya noong pagkabata, hanggang sa pagpapasya niyang humugot sa therapy noong edad na 14. Ang mensahe ni Eman sa maraming kabataan, may karapatan kang maging tunay, may karapatan kang maghilom, at may karapatan kang magsalita. Ang kanyang pagiging bukas ay naging inspirasyon sa marami, ngunit ang hamon ay malinaw. Kahit gaano pa kasikat at kasaya ang isang tinig sa publiko, ang loob ay maaring puno ng unos. Sa umaga ng October 24, 2025, isang balita ang bumulabog sa mundo ng telebisyon at social media. Inihayag ng pamilya ang hindi inaasahang pagkawala ni Eman. Sa pahayag ng pamilya, it's with deep sadness that we share the unexpected passing of our daughter and sister, Eman. She brought so much joy, laughter, and love into our lives, and into the lives of everyone who knew her. Ang pamilya rin ay humihiling. To honor Eman's memory, we hope you carry forward the qualities she lived by: compassion, courage, and a little extra kindness in your everyday life. Sa maraming sumubaybay sa kanyang buhay, ito ay isang malungkot na wakas, ngunit hindi isang hangganan ng kwento. Ang kanyang buhay, gayunpaman maikli, ay puno ng leksyon para sa sarili niya, para sa pamilya, at para sa mga sumusunod sa kanya. Ayon sa ulat ng mga awtoridad ng Los Angeles County, natagpuan siya sa kanilang tinitirahang bahay sa Los Angeles, at ang preliminary ng record ay nagsasaad na ang sanhi ng pagpanaw ay pagbitin sa sarili. Sa kabila ng mga ulat, dapat tandaan na ang pamilya ay hindi naglabas ng detalyadong opisyal na statement sa publiko tungkol sa buong investigasyon. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nagdulot ng malawakang simpatiya at reaksyon mula sa kanyang mga taga-suporta, kasamahan sa industriya at netizens. Ang kwento ni Eman Atienza ay nag-iiwan ng ilang makabuluhang aral. Hindi nakikita ang lahat ng laban sa likod ng ngiti. Ang batang babae na tila nasa kanya na ang lahat ay may sariling sugat. Minsan ang pinakamasayang mukha ang may pinakamatinding pinagdadaanan. Ang pagiging bukas sa mental health ay mahalaga at permanente ang pangangailangan ng suporta. Si Eman ay naging modelo ng pagsasalita tungkol sa mental health. Ngunit ang pagiging bukas ay hindi automatikong nagbibigay ng lunas. Kailangan ng komunidad, suporta at patuloy na pag-aalay. Ang kabaitan at pagintindi ay hindi palugit sa oras. Sa pahayag ng pamilya, a little extra kindness in your everyday life. Ang pinakasimpleng kilos ng kabutihan ay maaring makapagligtas o mapagbigay pag-asa. Everyone has silent battles. Ang pagkilala sa sarili at pagpili ng tulong ay isang tapang. Ang pagkakaroon ng boses, pagiging influencer, pagtrato sa sarili bilang bahagi ng kuwento, ito ay hindi madali. Ngunit si Eman ay pinili na magsalita. At sa wakas, iniwanan niya tayo ng paalala na mahalaga ang sarili. Huwag maghintay na makita ng iba ang sakit bago mo pansinin ang sarili mo. Sa ibabaw, mukhang madaling makamit ang buhay ng influencer. Party, društvo, trending videos. Ngunit si Eman ay nagbahagi ng sariling trauma, ng therapy ng sakit na hindi laging nakikita online. Ang pagpapakatotoo niya ay mas masakit kaysa sa pagtangkang manatiling perfect sa mata ng madla. Ngayon, sa kanyang pamaalam, nagiging paalala ito, kahit ang pinakamasayang mukha ay may kwentong tinatago. 19 taon, maikli sa dami ng taon, ngunit puno ng karanasan at aral. Sa mga sumusuporta, sa mga nagsusuri sa sarili, sa mga nagmahal ng tunay, ang alaala ni Eman ay hindi matatapos sa isang headline o balita.
Ito ay magiging paalala na lahat tayo ay may sarili nating labanan. Sa isang mundo na puno ng mga kritiko, maging maunawain tayo. Ang mga salita natin, kahit sa social media, ay may kapangyarihang bumuo o makasira. Sa kanyang pagkawala, maraming tao ang nagsasabing, hindi ka OA, everybody has silent battles. Ito ay hindi basta lamentasyon, ito ay tawag upang higit tayong maging tao. Si Emma Atienza, isang batang babae, anak, kapatid, creator, ay umalis sa mundong ito na puno ng pangarap at sigla. Ngunit higit pa sa kanyang pagpanaw, ang kanyang buhay ay naging tulay para sa maraming usapin. Ang mental health, ang pagkabukas sa sarili, ang kahalagahan ng kabaitan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilang ng likes o followers, kundi sa katapangan mong harapin ang iyong sarili, sa kabutihang pinili mong ibahagi kahit may sugat, at sa kababaang loob mong sabihin, hindi ako perpekto, ngunit buhay ako at narito ako. Ang kanyang kwento ay nagbibigay liwanag sa dilim na madalas itinatago. Ito ay paanyaya para sa bawat isa sa atin, maging mas mabuting kaibigan, mas maunawain sa kapwa, at huwag mawalan ng pag-asa.